paniniwala ni Eleanor na muli niyang makukuha ang tiwala ng matanda na nagawa niya na noon. Hindi sa nakikipagkompetensya siya kay Althea, pero alam niya sa sarili na mas deserve niyang makilala ng pamilya ni Renz. Hindi dahil una siyang naging girlfriend, kundi dahil siya ang may dala ng magiging unang apo ng kanilang pamilya. Dahan-dahan sa paglalakad, babe. Madalas ka naman. Natatawang turan ni Renz nang mauna na ito. Ilang minuto na naghihintay si Althea sa harap ng lumang mansyon ng mga Salmeda. Sinuunang bahay ito ng grandparents ni Renz. Kung tutuusin ay pwede namang mauna na siyang pumasok sa loob. Pero bilang paggalang na lang ay hihintayin na lang niya si Renz na dumating. Sabi nito sa huling usap nila ay maghihintay na lang siya sa labas ng mansyon. Nakailang sulyap na siya sa gate. Natatempt na rin siyang i-ring ang doorbell. Pero hindi niya ito ginawa. Bakit ang tagal niya? Hindi naman ngayon traffic. Bulong-bulong nito. Lumipad ang mga mata ni Althea sa mintong sasakyan sa tapat niya. Kay Renz kasi yon. Sa tagal nila ay kilala niya na ang tunog ng makina. Nanabang ang kanyang pakiramdam nang makita niya sa passenger seat nito kung sinong prenteng nakaupo. Si Eleanor. What the heck? Bakit niya kasamang kirida niya ngayon? Ulul ba siya? Gusto niya bang atakihin si Lolo? Walang humor na lihim na natawa si Althea. Medyo ipinilig ang kanyang ulo. Ano pa nga ba ang aasahan niya? Walang utak ang asawa niya. Nang makita ni Renz ang reaksyon ni Althea ay kaagad siyang ginapangan ng pagkakonsensya. Hindi niya talaga dapat isinama si Eleanor ngayon dito. Mukhang mali ang naging desisyon niya. Hi there Althea, kanina ka pa ba naghihintay? Sorry kung natagalan kami ha. Bawal kasi ako madagdag. Friendly na bati ni Eleanor. Mapang-asar na ibinaba pa nito ang salamin ng bintana ng sasakyan para lang sipatin siya. Hindi yun naging maganda sa pandinig ni Althea. Sorry kung sumama ko ha. Gusto ko lang din kasing makita ni Lolo ang magiging unang apo niya. Malamang ay magiging excited siya oras na malaman niyang buntis na ako. Ngumisi ito't mayabang na hinaplos ang tiyan. Binuksan na nitong pinto at tuluyan nang bumaba ng kotse. I hope you don't mind even though I'm not invited personally by Lolo. Tumikwas ang isang kilay ni Althea. Gusto niya sanang supalpalin si Eleanor na dapat lang na mahiya ito lalo na't hindi naman pa siya invited doon. Kaya lang ay ayaw niya magsayang ng lakas. Pinili na lang niya ang manahimik. Yeah, ayos lang naman. Sino ba ako para pigilan kang pumunta dito kung gusto mong sumama? Humalukip-kip na si Eleanor sa harapan ni Althea. Buti naman at alam mo Althea, akala ko'y papaandaran mo pa akong dahil legal pa kayo bawal akong pumunta dito. Matabang na napangisi sa loob niya si Althea. Tumaas pang isang kilay niya. Kung salbahe lang siya ay kanina pa niya sinupalpal at nilagay ito sa lugar na dapat ay kalalagyan niya. Bagamat nanunuot na sa buto ang inis niya ay nakaya niya pang magtimpi sa babae. Nabaling din kay Renz ang inis niya gayong alam nitong kasama siya at pupuntay na gawa nitong dalhin ang babae. Kung alam lang yun ni Althea ay hindi siya papayag na pumunta sa dinner. Dangan lang at hindi niya na mabawi yon dahil naka-oo na siya. Narito na siya kaya paninindigan na. Well, let's see kung anong reaksyon ni Lolo na magkakaroon siya ng apo sa labas. You know what I mean? Sa halip ay mapang-uyam na tanong ni Althea na nauna nang pumasok sa loob ng bagong bukas pa lang na gate. Walang lingon likod na hindi na hinintay pa ni Althea na makasagot si Eleanor. Ni hindi niya nilingon ito nang maramdaman ng mainit na paninitig na ipinupukol sa likod niya. Mariing ikinadilim yun ang mukha ni Eleanor. Magkadikit ang mga ngipin na sinumpa niya ng palihim ang ginawa sa kanyang pamamahiya ni Althea. Kung pwede nga lang niya awayin ito ngayon, ay ginawa niya na. Ang tanging naisip niya ay sabunutan ito, pero baka mapahamak lang siya. Sa loob-loob niya ay tignan lang nila mamaya kung saan mas papabor ang lolo ni Renz na gusto na rin ng apo. Oras na malaman nito na may sanggol na sa kanyang sinapupunan. Tara na babe, aya ni Renz na narinig ang sinabi ni Althea kay Eleanor. Kagaya ng inaasahan ay naunang pumasok si Althea sa loob ng mansyon. Malayo pa lang ay natanaw na niya ang bulto ng matanda na excited na naghihintay sa pagdating nila. Althea? Nagmamadaling bulalas nito nang mapagsino ang dumating. Kamusta ka na iha? Ayos lang po ako lolo.
Mahigpit na yumakap si Althea sa matanda nang ibuka nito ang mga braso. Halos kulay puti na ang lahat ng strand ng mga buhok nito. Mabibilang na lang din sa daliri niya kung ilang piraso na lang ang kulay itim dito. Ganun pa man, ay malakas pa rin ang pangangatawan nito sa kabila ng may katandaan niyang edad. Mabuti naman kung ganun, iha. Marahang haplos nito sa likod niya. Makikita na kung gaano na-miss ng matandang asawa ng kanyang apo. Kayo po ba? Para pong hindi naman kayo tumatanda, ha? Bola na ni Althea. Kumalas na sa yakap ang matanda, abot tenga ng ngiti sa labi nito. Nahihiya namang napapaiwas na ng tingin si Althea sa ngiti ng matanda. Aba, at binola mo pa talaga ako, ha? Pero sige na nga apo, kalabaw lang naman ang tumatanda. Tao ako, iha. Hindi maintindihan na Althea ang logic doon ng matanda, pero tumango na lang siya bilang pagsang-ayon. Iwinaglit niya ang hiya. Naisip na baka bilang na lang ang araw na makakasama niyang matanda. Siyempre, hindi na siya pupunta doon kapag anal na sila ni Renz. Ano pang gagawin niya sa mansyon nila? Pasensya na lolo kung hindi ako madalas na nakakapasyal sa'yo dito. Busy lang ako nitong mga nakaraan. Ayos lang iha, naiintindihan ko. Pero sana dalasan mo namang pumunta. Dati-rati naglalaan si Althea ng isang araw kada linggo para lang bumisita sa matanda. Ngunit dahil sa mga nangyari nitong mga nakaraan, ay nawala na yon sa isipan niya. Pwede niyo naman akong tawag. Ayos lang iha, naiintindihan ko naman kung busy ka. Basta narito lang ang lolo. Kung may kailangan kayo magsabi ka lang. Alam mo namang hindi kita kayang tikisin. Magkasabay na ang matanda at si Althea na naglakad patungo ng sala ng malaking mansyon habang patuloy pa rin sa hindi matapos na pag-uusap. Since medyo matagal na, hindi ka pumunta dito, ipinahanda ko ang lahat ng alam kong favorite food mo. Namilog ng mga mata ni Althea. Hindi niya expected na ganitong sasabihin nito. Ang buong akala niya hindi na siya papansinin pa ng matanda. Imposible na hindi pa rito nakarating ang rumor na annulment niya kay Renz. Hindi rin ito bingi. Nag-abala ka pa po talaga, lolo. Para yun sa paborito kong apo. Napahagikik na rito si Althea. Tuwang-tuwa dahil hindi nagbago ang trato sa kanya ng matanda. Tumigil sa pakakbang si Althea kaya naman natigilan din ng matanda. Ginagap niyang isang palad nito at marahang pinisil-pisil. Maraming salamat po lolo sa kabutihan niyo. The best ka talaga. Ikaw pa ba? Gustong gusto kita. Nang dahil dyan sa nalaman mo'y dalasan mong bumisita sa akin ha. Sige po lolo, gagawin ko. Nasa ganong eksena ang dalawa nang pumasok ng living room sina Renz at Eleanor. Sobrang proud pa ang nakaguhit sa mukha ng babae habang nakaangklang isang kamay sa braso ni Renz. Feeling siya ang main character para sa araw na yon. Not until masulyapan niya sina Althea. Otomatikong nabura ang matingkad ng ngiti sa kanyang labi. Mapang-asar na nilingon ni Althea si Eleanor at Renz nang maramdaman ang presensya nila. Sinundan na yun ang mga mata ng matandang kasama. Hindi magawang lingunin ni Althea kung anong reaksyon ng matanda. Mamatay ka sa akin sa inggit, Eleanor. Damhin mo na hindi ka na welcome sa bahay na to mula nang ayawan ka nila noon. Sa loob ni Althea habang makahulugang nakatingin sa banda ni Renz. Pinagpawisan ng malamig si Eleanor. Hindi ang tanawing iyon sa araw na ito ang inaasahan niya. Ngayon niya lang din nasaksihan ang pagiging mabait ng lolo ni Renz. Iba ang level at aura nito sa harap ni Althea. Oo, okay sila noon pero hindi yon ganito. Nilingon niya si Renz na gaya niya saglit na naistatwa sa nakikita nila. Nang mapansin ni Renz iyon ay kaagad na rin niyang binalingan si Eleanor. Eleanor, I'm okay. Matagal lang na hindi kami nakita kaya naging close na rin sila. Don't worry, hindi magtatagal at ako nang papanigan ng lolo mo. Oras na malaman niyang dinadala kong anak mo. 100% akong sure doon. Positibong litanya pa nito. Hindi rin alam ni Renz kung paano napaamo ni Althea ang lolo niya. Saksi siya kung gaano kasama ng ugali nito at kung gaano nito kailap sa mga tao. Ngunit pagdating kay Althea, hindi niya alam kung anong nangyari. Sobrang napapasaya nito ang lolo niya, yung tipo na parang ito pa ang mas tunay na apo kaysa sa kanya. Puno ng pananantya na humakbang ang dalawa palapit pa sa pwesto ni na Althea at ng matanda. At habang palapit sila ay padilim ng padilim ang mga mata ng matandang nakatuon sa kanila.
Balot na rin ng pagkadismaya ang mukha ng matanda habang salit-salita ng tingin nito sa magkahawak na kamay nila ni Renz. Anong ginagawa mo dito ngayon, Eleanor? Kung pinagpapawisan lang kanina si Eleanor ng malamig, ngayon ay halos balabalatong na yun sa lamig ng pakikitungo ng matanda sa kanya. Lolo, kamusta na po kayo? Mabilis na iniwas ng matandang kamay niya nang akmang kukunin niya ni Eleanor upang sana'y magmano. Hindi pa siya nakontento doon. Tinago niya pa ito sa kanyang likuran. Sa isip ng matanday nakatatak ng ayaw niya sa babae. Pasensya na po lolo kung ngayon na lang ulit ako nakaroon ng lakas ng loob na pumunta at magpakita sa'yo. Pwersadong wika ni Eleanor upang takpan ang kahihiyang nararamdaman. Hindi pa rin pinansin si Eleanor ng matanda kung gaano kasayang matanda kaninang makita si Althea. Ganun naman ang galit niya nang makita sa harap ng pamamahay niya si Eleanor. Balot na balot pa rin ang pagkadismayang mga mata nang tapunan niya ng tingin ng apong si Renz. Dapat lang natubuan ka ng hiya ngayon. Nandito ang tunay na asawa. Hindi mo ba siya nakikita? Tinuro pa ng matanda si Althea na lihim na nagdiriwang ang kalooban dahil sa pagkampi ng matanda sa kanya. Feeling niya'y malaking sampal ito sa mukha ni Eleanor. Harap-harapan ba naman nilang ulit na pag-ayaw ng matanda? Lolo, ano bang ginagawa mo dito? Medyo tumaas ng tono ng matanda. Ikinabahala yun ni Renz. Akala ko ba'y nagkakaintindihan na tayo dati pa? Namut lang parang piraso na ng papel si Eleanor. Ilang saglit pa nang natameme. Hindi niya alam kung anong isasagot niya sa matanda na hindi ito magagalit. Nag-iiba na rin ang timpla niya. Lolo, gusto ko lang naman pong bumisita. Hindi naman po siguro masama yun. Ilang taon na rin po noong huli tayo nakita. Na-miss na po kita. Talaga? Na-miss mo ko? Makahulugang tumingin ng matanda kay Renz na salit-salita ng tingin sa kanila. Kapag daka ay lumipat ng tingin niya sa banda ni Althea. Opo lolo, kaya nga po narito ako. Nakalimutan mo na bang nangyari noon? Tuluyang nawala ng ngiti ni Eleanor. Tinanggap mong pera na inihain sa harap mo after mong mangako. Nalalayo ka at kahit na minsan hindi ka namang gugulo. Napapiksi si Althea sa narinig. Napatda ng mga mata niya kay Eleanor na papaiyak na. Ano itong sinasabi mong na-miss mo ko kaya ka narito? Huwag mo nga akong lokohin? Sobrang nagulat si Eleanor sa pagbubunyag nito sa sikreto sa harap mismo ni Althea. Hindi lingid sa kaalaman ni Renz ang mga nangyari. Isa ito sa mga dinamdam niya. Galit siya kay Eleanor dahil tinanggap nito ang pera at piniling lumayo. Kaya agad siyang naghanap na magiging kapalit at doon niya natagpuan si Althea. Sa mga panahong sobrang lugmok siya at malungkot. Tumanggap ka ng pera mula sa pamilya ni Renz para lang lumayo? Grabe, akala ko ba mahal mo siya? Yun bang sukatan mo, Eleanor? Pera? Baka sa boses ni Althea ang mas sumisidipang pagkadismaya sa buong katawan niya. Hindi pinansin ni Eleanor si Althea. Sa halip ay lumingon siya kay Renz upang humingi ng tulong. Lolo, alam po ni Renz ang tungkol sa perang ibinigay niyo sa akin. Hindi ko inilihim. Desperada na siya at hindi na alam ang gagawin. Yun lang ang tanging paraan na naisip niya. Ang sabihin na alam ni Renz ang lahat tungkol dito. Nalustay ko na rin po lahat ng pera kung hihilingin niyo sa akin na isauli ko to. Sorry po kung wala akong isang salita. Mahal ko po talagang apo niyo. Kaya ang lakas ng loob mong pumunta ngayon at magpakita? You are not even invited. Si Althea at Renz lang ang inimbitahan ko. Hindi ka kasama. Hinahalukay na sa galit ang damdamin ni Eleanor. Pahiyang-pahiya na siya sa harapan ni Althea. Okay lang sana kung sila lang. Pero yung nandito si Althea at nakikinig ang lahat. Nai-stress na siya. Tinanggap ko lang din ang pera dahil ayaw ko mapahiya kayo lolo. Inaamin ko pong napakaisip bata ko para gawin ang bagay na yon. Sorry po lolo. Alam kong na-disappoint na kayo sa akin. At wala na akong magagawa para baguhin pa yon. Titig na si Renz kay Eleanor. Namumula na kasi ang mata nito at halos mapaiyak na. Walang ano-ano inakbayan niya si Eleanor dahilan para mas magdrama pa ito. Mahal na mahal ko pong apo niyo, lolo. Nangako ako nun sa inyo pero hindi ko. Bulag ka ba? O sadyang tanga ka lang? Hindi mo ba nakita na may asawa na siyang tao? Sa loob ni Eleanor ay gusto niya rin itong tanungin kung bulag din ba ang matanda. Kung sa mga oras na yun ay hindi nito nakikitang buntis siya.
Tanungin niyo rin po ang apo niyo. Itinaas ng matandang isa niyang palad upang patigilin sa pagsasalita si Eleanor. Ayaw na itong marinig. Naririndi na siya sa boses ng babae. Ayaw ko nang marinig ang mga kasinungalingan mo. Tanga na lang ang maniniwala sa mga yan. Sa mga sandaling iyon ay gusto na lang ni Eleanor na maglaho, hindi kaya ay lumubog sa kanyang kinatatayuan. Hindi na nakatiis pa doon si Renz. Lolo, sobrang harsh naman po. Isa ka pa. Anong purpose mo, Renz, para isama siya dito? Ang sabi ko ay kayong dalawa lang ni Althea, hindi ba? Napakahirap ba noong intindihin? Sa kabilang banda ay parang nais na ni Althea na mapalakpak sa saya. Hindi niya sukat akalain na kaya ng matandang supalpalin si Eleanor sa harap at maging apo nito'y nadamay pa. Ngayon na rin nila isingit ang tungkol sa batang nasa sinapupunan pa ni Eleanor. Hindi na batang matanda para lang paikutin nila ang ulo. Matanda na ito para sa bagay na gaya nito. Ibinaling niya ng tingin sa asawa. Hindi siya makapaniwala sa nalamang sikreto. Lolo, hindi niyo kailangang sumigaw. Wala kang kaaway. Alalahanin mo puso mo. Nakaka-high blood kayo, mga tonto. Nanliit pa si Eleanor. Hindi na komportable sa pagsisiwalat ng sekreto at presensya ng matanda. Binuntanan niya ng galit si Althea na tahimik na nakikinig. Tinapunan niya ito ng masakit na mga tingin na binaliwala lang ni Althea. Hindi siya interesadong makialam. Nagngit-ngit pa si Eleanor nang makitang unbothered to. Sorry na po, Lolo. Maluha-luhang iyak ni Eleanor na umagos ng luha, agad na naging emosyonal. Hindi mo ko madadala sa drama mo. Ipiniling ni Althea ang ulo nang makita na mas lalo pang umiyak si Eleanor. Lolo, dahan-dahan naman sa pananalita. Kapag may nangyaring hindi maganda kay Eleanor, tayong sisisihin ng pamilya niya. Anong tayo? Ikaw lang, Renz. Kargo mo yan. Saglit nagkatitigan ang maglolo. Napapalitan ng mga salita. Gamit lang ang mga mata nila. Kahit na anong idahilan mo pa, Renz, hindi pa rin magbabagong pananaw ko. Final niyang wika. Tinalikuran na sila nito at hinarap si Althea. Halikan na, Althea. Pasok, doon na tayo sa kusina. Lolo, sandali lang. Mag-usap tayo. Hinawakan ni Renz ang matanda sa isa niyang kamay. Ilang hakbang na lumayo kina Althea. Lolo, pwede bang ayusin mo ang trato mo kay Eleanor? Buntis siya. Dala-dala niya ang unang apo niyo. Unless gusto mo siyang makunan. Ano? Doon lang nag-sink in sa matanda kung bakit naroon si Eleanor. Hindi na siya makapaniwala. Gumalaw-galaw ng kanyang panga. Tama bang narinig ko? Nang buntis ka ng ibang babae habang meron kang asawa? Naikuyom na ng matanda ang kamao. Nasa kay Althea pa rin ang simpatya niya. Naisip niya kung gaano kasakit sa tunay na asawa ang malamang nakabuntis ang partner niya ng iba. Pambihira naman, Lawrence. Sira ulo ka ba? Isang suntok ang pinakawalan ng matanda na tumama sa panga ni Renz. Hindi yun malakas pero nagawa nitong masaktan pa rin siya. Lolo, wag mo sanang idamay sa galit ang bata. Humingi na rin naman ang tawad si Eleanor. Ano pa bang gusto mo? Hayaan mo na lang kami. Bakit sa akin? Bakit hindi sa asawa mo kayo humingi ng tawad dahil siyang ginago niyo? Hindi nakaligtas yon sa pandinig ni Althea na nagawang makalapit sa kanila. Hindi niya kasi matagalan ang mga tinging ipinupukol ni Eleanor na animoy siya pa ang may kasalanan. Lolo, tama na po yan. Tara na sa kusina. Hinawakan pa ni Althea ang isang braso nito para tuluyang makuha ang atensyon ng matanda. May bago akong discover na tea na alam ko magugustuhan mo. Gusto mo bang matikman, Lolo? Gagawan kita para kumalma ka na rin. Napanganga na si Renz nang makita na kagad lumambot ang mukha ng lolo niya kay Althea. Walang alinlangan na pumayag kaagad ito. Talaga, iha, gagawin mo yon? Sige, tara na. Opo, basta kumalma na kayo. Tama na po ang galit. Hindi yun healthy sa puso't katawan mo. O sige, napakabuti mo talagang babae, iha. Naikuyom ni Eleanor ang kamao nang makita niya kung paano pasunurin ni Althea ang matanda. Puno ng pagmamadali ang mga yabag niya palapit sa kanila upang humarang sa pag-alis nila. Lolo, gusto ko pong makabawi sa'yo. Hayaan mo sanang ipagluto kita ng bagong discover kong dessert.
Walang utak na sambit niya. Narinig kasi niya ang offer ni Althea. Umaasa siyang papaboran siya nito at pipiliin din na siya ang magluto. Natutunan ko yun sa cooking class bilang paghahanda sa pag-aasawa. Baka lang gusto mong tikman. Nagkaroon bigla ng ideyang matanda sa sinabi ni Eleanor. Total, nandito na rin ang babae. Nais niyang ipakita kung saan ang lugar nito. Sige, pumunta ka na sa kusina at ipahanda ang mga kailangan mo. Dahil bida-bida itong si Eleanor na nais makuha ang tiwala ng matanda, magpapakitang gilas siya sa paraan ng alam niyang makukuha muli ang buong atensyon at tiwala. Salamat lolo sa pagpili sa akin. Napatikwas ng isang kilay ni Althea. Naisip niya na kahit kailan talaga ay mga agaw itong si Eleanor. Tinignan na lang niya yun in a positive way. Proud at masayang lumayo na si Eleanor. Nauna na ring humakbang ito patungo ng kusina ng mansyon. Lolo, gagawan pa ba kita ng tea? Huwag na apo. Hayaan mo si Eleanor na lang muna ngayon ang gumawa ng dessert para sa atin. Ipinagkibit balikat lang si Althea. Inaasahan na niyang mangyayari to. Hindi na rin siya nakipag-agawan pa. Baka gusto mo kong tulungan sa kusina mamaya Althea. Bago pa matapos ni Eleanor ang plano niya, sanang gawing utusan si Althea pinutol na siya ng matanda. Samahan mo na lang ako iha. Nanggagalaiting walang magawa at pinagmasdan na lang ni Eleanor ang papaalis na sina Althea. Nagdiwang naman ang loob ni Althea doon. Nang lumingon siya sa banda ni Eleanor, ay binigyan niya ito ng may nang-aasar at makahulugang ngiti. Saan po tayo lolo? Diyan lang, may papakita at sasabihin ako importante. Umuusok ng bunbunan ni Eleanor nang harapin niya si Renz. Paano? Tahimik lang ito tulang masabi sa matanda. Hinahayaan lang nito na tratuhin siya ng ganun. Feeling niya tuloy katulong siya. Ang akala niya pa naman ay papabor na sa kanyang matanda dahil dito. Gusto mo bang tulungan kita? Matabang na tumingin si Eleanor kay Renz. Sa mga sandaling iyon ay nais niya na lang na magwala. Nanunuot sa laman niya ang galit kay Althea. Mukhang gustong gusto ni Lolo ang soon-to-be ex-wife mo, Lawrence. Hindi sumagot si Renz. Alam niya na kung saan sila hahantong, oras na sumagot siya dito ng pabalang. Away lang ang magiging bunga noon. Parang siya ang apot, hindi ikaw. Dapat ka ng kabahan, paano kung isa rin siya sa hindi pumabor sa anal? Tama na Eleanor. Pasasaan ba't makukuha mo ulit ang atensyon ni Lolo? Huwag kang mainip maghintay. Nakarating na sila ng kusina, tapos na rin namanduhan ang mga maid upang kunin ang mga ingredients. Sinasabi ko lang Renz, in case na gano'n na hindi ka na magtataka. Puno ng selos ang boses ni Eleanor. Nanatiling tahimik pa rin si Renz. Malamang baka siniraan ako ng babaeng yun kay Lolo kaya galit to. Hindi naman siguro yung gagawin ni Althea. Dati pa'y gusto na talaga siya ni Lolo. Huwag ka nang magalit. Sige ka, papangit ang anak natin. Masuyong lambing ni Renz at niyakap ni ito mula sa likuran. Pinagtatanggol mo ba siya? Hindi ko siya pinagtatanggol, babe. Gusto mo bang maging kamukha ni Althea ang anak natin? No way! Ganun naman pala. Tigilan mo ng kakaisip ng masama sa kanya. Napapikit na si Eleanor na dumikit sa batok niya ang labi ni Renz. Hindi alintana ng dalawa ang mga maid na muntik nang mabitawan ang ingredients na dala nila at pinakuha sa kanila. Ano ba? Lumayo ka nga. Nakikiliti ako. Humahagikik na bulalas niya. Napawi na ang selos na nasa buong kalamnan ni Eleanor. Kung makikita lang ni Althea ang tagpong iyon, ay sure siyang mamamatay ito sa inggit. Mahiya ka sa mga maid ni Lolo. Anito pang na makita sila sa pintong nakatungang at pinapanood sila. Ano pang tinatayo niyo dyan? Ilagay niyo na yan dito, mga tsismosa. Nagkukumahog nilang inilagay ang mga dala sa counter. Matapos noon ay pinatalilis na rin silang pinaalis dito. Pinagmasdan ni Renz si Eleanor na inihanda ang mga ingredients ng dessert na lulutuin. Nakatayo lang siya sa gilid. Ilang hakbang ang ginawa niya para lumayo sa kanya. Babe, sa tingin mo magugustuhan ni Lola ang dessert na inihanda ko? Of course, babe. Favorite niya yata yung kakanin. Mahilig siya dyan na parang bata. Mauhuli mo muling kiliti niya saglit na nawala. Puto flan yun. Kalahati leche flan at ang kalahati naman ay puto na gawa sa bagong giling na bigas. Hopefully, babe.
Don't worry babe, kilala mo naman si Lolo. Sobrang ma-appreciate niya tao. Naging confident pa si Eleanor dito. Renz, tawagin mo na si Lolo para matikman niya ng ginawa ko. Ginalugad ni Renz ang buong mansyon na madalas tambay ng matanda, ngunit wala siya doon. Ang tanging natitira na lang ay ang office room nito, kung saan madalas siyang tumambay. Narinig niya ang maingay na tunog ng computer sa loob noon. Sabay pa yun ang panakanakang malakas na sigaw ng mga nasa loob. Lolo, napakagaling niyo talaga, papuri ni Althea, nakaharap sa screen ng spare computer ng matanda. Sa'yo nga ako believe iha, nagawa mo pang ipapanalo yun? Ang astig! Naglalaro lang naman ng dalawa ng Mobile Legend. Hindi makapaniwala si Ren sa nakikita. Naglalaro rin naman siya noon pero ni minsan hindi sumagi sa isip niya na magaling din pala si Althea sa larong iyon. Kung nalaman niya lang sana yon, nakipagduo pa sana siya noon pa. Salamat po Lolo. Nagmana ka talaga sa akin. Good job iha. Sobrang napaka-talented mo. Ano bang hindi mo kayang gawin ha? Magaling ka na sa lahat. Napawi ang ngiti ni Althea. Nais niya sanang sagutin ng matanda na hindi siya magaling sa lahat dahil hindi niya nga kayang piliting mahalin siya ni Renz. Gaya ng pagmamahal niya dito, pinili niya na lang ang magkibit-balikat. Knock-knock, katok ni Renz sa pintuan kahit bukas naman yon. Sabay na napalingon ng matanda at si Althea. Katatapos lang ng game, luto ng dessert, nagkatinginan na sina Althea at ang matanda. May usap sila kanina na isang game pa pero mukha yatang mabubuliliyaso ng dahil kay Renz. Pwede bang mamaya na? May laban pa kami ng isang game pa ni Althea. Pwede niyo namang ituloy yan mamaya, Lolo. Hindi ba sabi mo dati bukang bibig ng pagkain na hindi dapat pinaghihintay? Bukod sa lalamig na yun ay magtatampo to. Tumayo na si Althea at saka nag-inat ng dalawa niyang mga braso. Habang ginagawa niya yon ay hindi maalis ang pares ng mata ng dalawa. Kumain muna tayo Lolo, gutom na rin ako. Mamaya na lang po ulit. Walang nagawa ang matanda kung hindi ang sundin ng gusto ni Althea. Hindi niya rin maintindihan ng sarili kung bakit gusto niya to. May kakaiba sa babae na hindi niya maipaliwanag. Kung ano yun, hindi niya matukoy. Ang tanging alam niya lang ay gusto niya ito ang asawa ng kanyang apo. Bukod sa responsable ito't maayos na may bahay ay wala nang hihilingin pa. Maayos din ito makisalamuha. Sige na nga, I must listen to my favorite apo. Tara na sa kusina. Gustong papalabas na sila ng office ay siya namang pasok dito ni Eleanor. Bit-bit ang tray na plato ng dessert na ginawa niya. Lumipad ang mata doon ni Althea at ng matandang nagulat. Pwede niyo na pong ituloy na ang game niyo. Dito niyo na lang po tikman ang dessert. Dinala ko na po dito para hindi na kayo maabala pa. Malapad ang ngiti at proud na saad ni Eleanor sa pag-aakalang okay ito sa matanda. Pasensya ka na Eleanor, I appreciate your effort pero sobrang gutom na kami. Gusto na namin ng main course bago kumain ng dessert. Gustong magwala ni Eleanor sa sagot ng matanda. Sayang lang ang effort niya. Kung alam niya lang natatanggi ito, edi hindi na sana niya dinala pa. Pilit niyang kinalma ang kalooban. Wala namang imik na nais mapailing ni Althea. Hindi niya naman ginusto na maranasan niya ni Eleanor. Pero kung iisipin ay nakakapikon kaya to. Ganun po ba? Sige po, ibabalik ko na lang po ulit doon sa kusina. Nakaramdam na ng awa si Renz. Alam niyang ang lakas ng will ni Eleanor na kunin ang atensyon ng lolo niya at muling buuhin ang tiwala. Gusto niya itong tulungan pero kahit na siya'y wala rin ditong panama. Ano pang hinihintay natin Althea? Tara na't nang makabalik na kagad. Pukaw na ng matanda kay Althea. Tumikim pang matanda at nilagay ang isang kamay sa kanyang likod. Tumango lang sa kanya si Althea matapos natanggalin ang tingin kay Eleanor. Ngumiti at saka lumapit. Tara na po Lolo. Hawak pa ni Althea sa isang braso ng matanda. Iginala ni Eleanor ang paningin sa paligid upang iwaksi ang galit niya. Nalaman niya na naglalaro palang matanda ng Mobile Legends game. Nilingon niyang matanda si Althea na ilang hakbang ng layo sa kanilang banda. Nasa gilid pa rin niya si Renz. Mataman naghihintay. Lolo, marunong ka po pala maglaro ng ML? Ako rin po Lolo, marunong. Excited ang bagsak ng paa niya at boses palapit sa banda ng matanda. Natigilan ang matanda at maging si Althea.
Natataranta nang sumunod si Renz. Nag-aalala na baka mapatid si Eleanor sa nagmamadaling hakbang. Marunong ka? Opo, lolo. Saglit pa na nag-isip ang matanda. Medyo duda siya sa sinasabi nito. Sige, maglaro tayo sa susunod. Kailan po? Pag-iisipan ko kung kailan. Sige po, lolo. Kaya ko pong maghintay kung kailan. Pwede pong opponent tayo or pwede rin namang duo. Hindi siya pinansin ng matanda. Muli itong naglakad kasabay ni Althea. Sure ka ba dyan, Eleanor? Hindi ka ba may stress? Mananakit ang mata mo. Baka nakakalimutan mong buntis ka. Hindi siya pinansin ni Eleanor. Ganon kaatat itong makuha ang atensyon ng matanda na sa tingin niya harapang inaagaw na ni Althea. Eleanor, hindi yan babe, huwag kang nervyusin. Natatawang lingon ni Eleanor kay Renz. Ang mahalagay makalaro ko si Lolo. Hindi mo ba naisip na plus points ko rin yun? Kahit hindi ako manalo sa kanya, ayos lang. Hindi yun nakakahiya. Umiling si Renz. Again siya dito. Ayaw niyang ma-stress si Eleanor tapos ay mapapahamak pang bata. Hayaan mo na ako babe. Gusto ko talagang subukang makalaro si Lolo. Sa loob ni Eleanor ay gusto niya ring makalaro si Althea. Kung totoo itong magaling at wala siyang match dito. Sige, marunong ka ba talaga? Oo, basic mobile games lang yun. Matapos na umusal ng taimtim na dalangin ng pasasalamat ay tahimik na nilang pinagsaluhan ng dinner na nakahain. Sinunod nila ang dessert. Halos hindi huminga si Eleanor sa paghihintay na purihin ng matanda. Subalit bigo siya. Iisang piraso lang din ang kinain mula rito ng matanda. Kamustang lasa ng dessert, Lolo? Hindi na nakapaghintay ay tanong niya. Gusto niya ng papuri mula dito. Ayos lang. Bumagsak ang balikat ni Eleanor. Ang taas kasi na expectation niya na magugustuhan nito yon. Sinalya pa ni Eleanor si Althea na sa bilang niya ay nakakailang piraso na ng kain. Masarap ba, Althea? Wala sa plano niyang tanongin ito pero dahil nakita niya sarap na sarap ito ay kaya tinanong na rin niya. Ayos lang, edible naman. Hindi yun nagustuhan ni Eleanor. Maano bang sabihin nito kung masarap o hindi? Hindi naman yun ikakababa ng kanyang dignidad. Ngunit sa point of view ni Althea, nung kang sabihin niya na masarap ang gawa nito kahit na gusto niya. Hinahanap-hanap ng dila niya ang linamnam ng photoplan ni Eleanor. Pagbalik nila sa office ng matanda ay agad nang dumiretsyong matanda sa harap ng computer. Sinuot na nitong anti-radiation niyang salamin. Nilingon na sina Althea at Eleanor. Sinong mauuna? Napangisi si Althea nang mapansin ang worried na mukha ni Renz. Nang magtama ang tingin nila ay nakita niya kung paano magpalit ng malamig na tingin na ipinupukol si Renz. Sa hula niya may binabalak si Althea sa mga tingin pinapakita. Bakit ganyan ka kumakatingin? Kinakabahan ka na matalo ko si Eleanor? O ipatalo niyang game? Umigting lang ang panga ni Renz pero hindi niya naman ito pinatulan. Huwag kang mag-alala Renz, doon talaga yung pupunta. Hintayin mo. Ang unang laban ay duo ng matanda at si Eleanor. Ilang minuto pa lang nang maipatalo kagad yun Eleanor. Akala ko ba marunong ka? Bulyaw ng matanda na mabilis nang tumayo. Sorry po. Sorry na naman. Palagi na lang bang sorry sasabihin mo ha? Pumagitna na si Althea bago pa man umatungal ng iyak si Eleanor na namumula ng buong mukha sa hiya. Naikuyom ni Renz ang kamay, hindi niya na rin gustong nakikita. Tumabi ka dyan. Lolo, kalmahan niyo lang po. Baka kinakabahan lang naman si Eleanor. Sumulyap si Althea kay Eleanor. Hindi para ipahiya ito kundi para bigyan ng warning na umalis niya ito sa harap ng matanda na mas tumindi ang galit. Hindi ka naman pala marunong. Lumapit na si Renz. Hinawakan na sa braso niya si Eleanor upang ilayo. Bitawan mo ko. Agad palag nito na akmang kakalad ka rin niya siya. Total napahiya na siya, ano pa bang ipagkakaiba na manatili siya dito? Hindi ko kasalanan na matalo. Naririnig mo bang sarili mo? Talo agad kayo, hindi mo pa rin ba dito makuha ang logic, Eleanor? Sa kagustuhan mong makaani ng respeto ay mas lalo lang nagalit si Lolo sa'yo. Ano ka ba naman? Tahimik na nagkatingin lang ang matanda si Althea sa kanila. Bakit? Anong masama sa ginawa ko? Gusto ko lang namang ibalik. Pahaklit na hinila na ni Renz ang isang braso ni Eleanor. Tuluyang hinila na ito palabas. Batid ni Renz na kung hindi niya ito gagawin, ay babahana ang mga luha ni Eleanor na mas nakakahiya sa harapan ng matanda ni Althea. Ano ang gagawin ni Eleanor ngayon tila kahit anong gawin niya ay hindi niya makukuha ang loob ng matanda?
Magawa kayang maipagtanggol ni Renz ang nobya, gayong alam niya simula palang talo na ito sa kanyang lolo't si Althea. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.